Sino kayo? At anong kailangan niyo sa amin? Ipaghihiganti namin ang aming pinuno. Kayo ang dahilan ng kanyang kamatayan. Pinatay niyo ang pinuno namin si Kapitan Panopio. Kaya kamatayan din ang nararapat para sa inyo. Nababaliw ba kayo? Para sa kaalaman nyo, aswang ang pumatay kay Kapitan Panopio na isa ding masamang aswang. Ang medalyon, Martin! Ilabas mo na! Salamat. Maraming salamat sa iyo. Ikaw pala ang magiging susi para makabalik ako sa dati kong anyo. Hindi madali ang bakbakan at mga engkwentrong pinagdaanan namin ng kaibigan ko bilang pulis o alagad ng batas. Partner kami ng kaibigan kong si Delio sa maraming operasyon. Parang ang kambal na kami at maaari nang magkapalit ng muka dahil araw-araw ay magkasama kami sa trabaho. Kaya lamang ay kakaiba ang aksyon at engkwentro na aming nakasagupa nang sumama ako sa probinsya ng kanyang tiyo para magbakasyon. Binigyan kasi kami ng aming hepe ng pagkakataong mag-relax at magbakasyon pagkatapos ng matindi naming operasyon. Hindi sa pagyayabang, kami ng kaibigan kong si Delio at ilang pang kabaro sa serbisyo ang nakabuwag ng isang sindikato ng human trafficking. Isang grupo na gumagamit ng mga bata para utusang mamalimos at ang iba naman ay para magnakaw. Pero ang nais kong ibahagi ay nangyari sa probinsya ng Capiz, sa bayan ng Rojas City. Nagkaroon kami ng engkwentro sa mga nilalang na tunay na kakaiba sapagkat puno ng kababalagan, isang pangyayaring hindi ko inaasahan. Siya nga pala, ako si Martin, 35 anyos, isang pulis. Masasabi kong isa kong matapat na pulis at syempre ang akin din partner na si Delio. Dahil hindi kami ang tipo ng pulis na maaaring suhulan. Pinaninindigan namin at tinutupad ang aming pinanumpaan bilang alagad ng batas na ang tungkulin ay para magserbisyo sa mga kababayan natin at mga laga sa katahimikan. Pagkatapos ng naging matagumpay naming operasyon, ay agad kaming kinausap ng aming hepe at sinabing kailangan naming magpalamig muna, lalo na't ang nabuwag naming sindikato ay maaaring may iba pang galamay na posibleng targeting kami. Saka mainam na rin ang magbakasyon dahil matagal-tagal na rin kaming hindi nagfa-file ng vacation leave. Kaya laking pasasalamat namin ni Delio sa offer na yon ng aming hepe. Sa pagbabakasyon, naganap lahat ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari. Muli, ako si Martin at ito ang aking kwento. Delio, Rojas City na ba to? Oo, andito na tayo sa Rojas City Airport. May gitsang oras lang ang biyahe natin, no? Natural, eroplano sinakyan natin eh. Gusto ko sana sa barko tayo sasakay papunta dito eh. Di pa kasi ako nakakasakay ng barko eh. Ganon? O sige, hayaan mo. Pagbalik natin, barko ang sasakyan natin. Mas gusto ko kasi mabilis ang biyahe kapag pupunta ako sa isang lugar eh. Lalo na kapag tawid dagat. Kung sa bagay, tama ka naman dun. Teka, wala bang susundo sa atin dito? Kahit karaton na hila ng kalabaw? Asa ka pa, walang susundo sa atin. Hindi mo sinabi sa tiyo Rogelio mo? Hindi mo ipinaalam na ngayon ang dating natin? Paano ko sasabihin sa kanya? Hindi ko nga alam kung may cellphone yun si Chong eh. Yun lang. Lotek pala ang Chong mo eh. Matagal na rin kasi kaming hindi nagpapangita noon. Ang tanda ko nga, elementary pa ako nung huling makapunta sa bahay niya dito sa Rojas City. Tapos di na yun naulit. Teka lang,
Alam mo pa ba yung lugar na pupunta natin? Baka mamaya niyan kung saan tayo makarating nito. Huwag ka mag-alala. Alam ko pa naman, kaya makakarating tayo sa bahay niya. Relax ka lang. Ano pang hinihintay natin? Tara na. Para makakain na rin tayo. Gutom na ako Ako rin Tom Goods na ako. Siguro mas maiging tumibog na muna tayo at saka tayo humanap na masasakyan papunta sa lugar ni Chong. Kasi baka mamaya walang handang pagkain yun dahil di nga niya alam ang pagdating ko, di ba? Oo nga no. Sige na nga. Tom Goods na talaga ako. Nagre-reklamo na yung mga alaga ako sa tiyan Lumabas na kami ng airport terminal para humanap ng makakainan. Agad rin naman kaming nakakita ng isang karinderya. Hindi ako marunong ng Kapisnon dialect, kaya ipinaubaya ko na lang kay Delio ang pakikipag-usap sa pinasukan naming kainan. Siya na rin ang pinamili ko ng pagkain. Naghintay na lang ako ng mga pagkaing o orderin niya. Sinigang na baboy at inihaw na isda ang ulam na kanyang inorder at maraming kanin dahil pareho kaming gutom na gutom. Pagkatapos naming makakain ay lumabas na kami at naglakad-lakad para magpababa ng aming kinain. May binili ding pasalubong si Delio para daw sa kanyang tiyo Rogelio. Upang matiyak ni Delio na hindi kami mapupunta sa ibang lugar, ay nagtanong-tanong na rin siya kung saan ang sakayan sa lugar na aming pupuntahan. Hindi ko naintindihan ang pakikipag-usap niya sa lalaking pinagtanungan niya. Pero syempre, alam kong nagkaintindihan sila. Doon tayo sa kabilang kalye. Doon daw ang terminal ng jeep papunta sa lugar ni Chong. Tama kaya ang sinabi ng lalaking kausap mo? Oo naman. Saka, naalala ko pa naman kahit papaano Siniguro ko lang, kaya ako nagtanong. Tumawid na kami ng kalsada ni Delio. Saka naglakad pa hanggang sa nakarating na kami sa terminal ng jeep. Doon kami sumakay. Pero bago pa kami sumakay ay nagbayad na ng pamasahe si Delio. Umabot din ng halos kalahating oras ang itinakbo ng jeep na sinakyan namin hanggang makarating sa baryo na aming pupuntahan. Buong akala ko ay sa lugar na binabaan namin ng jeep ang aming destinasyon. Pero muli ay pumara ng tricycle si Delio at sumakay kami. Medyo hindi na kagandahan ng daan na tinahak ng tricycle. Medyo may pagka-rough road na yun. Probinsyang probinsya na dahil sa mga nagtataasang puno at makakapal na halaman sa gilid ng hindi konkretong kalsada. Tol, sa buwan ba nakatiran Chong mo? Umamin ka nga. Ano sa buwan? Pambihira. Tignan mo nga itong dinaraanan nitong sinasakyan natin tricycle. Ang daming lubak. May mga butas-butas. Di ba ganito raw sa buwan? Bakit nakarating ka na ba ron? Hindi pa naman. Ngayon pa lang. Ay nako, puro ka talaga kalokohan Martin Pero konting tiis na lang, malapit na tayo. Aray ko. Aray. Nauntog ako dahil sa baba ng bubong ng tricycle. Mga ilang bukol pa kaya mapapala ko bago tayo bumaba nitong tricycle. Malamang mga 10 bukol pa. Ewan ko sa'yo, ang gulo mo. Masyado ka reklamador. Hindi naman. Nagtataka lang ako kasi ganito ang daan Hindi na bago yan, Chong. Malamang nakurakot na ng mga politiko ang pondo, kaya hanggang ngayon hindi pa rin maayos ang kalsada. Huminto na ang sinasakyan naming tricycle. Yun na ang destinasyon namin. Unang bumaba si Delio. Tahimik ang lugar na yon. Ang mga bahay ay magkakalayo. Yung tipong tatamaring kang mangapit bahay dahil lalakad ka ng ilang metro bago mo mapunta na ang kapitbahay. Nagbayad na si Delio sa tricycle at umalis na ito. Chong, ito na ba talaga yun? Sure ka na ba? Oo naman, sure na ako Martin. Kaya tara na. Sa bandarong pa ang bahay ni Tio Rogelio. Binagtas namin ng kaibigan ko ang isang masukal na lugar hanggang sa makarating kami sa isang lumang kubo na tila hindi na natitirhan. Maraming kalat sa paligid ng bahay at tinutubuan na rin ng mga damong ligaw. May gumagapang na ring damo sa dingding ng kubo papunta sa bubong. Delio, diyan nakatira ang Chong mo?
Oo, natatandaan ko itong matandang puno ng duhat na malapit sa bahay niya. Dati dito pa ako umaakyat nung bata pa ako para manguha ng bunga. Parang walang tao dyan eh. Hindi na yan tinitirhan eh. Oo nga parang pinabayaan na. Anak ng tupa. Mukhang wrong timing ang pagbabakasyon natin dito. Lumapit si Delio sa nakasarang pinto ng kubo. Bahagya niyang hinila yon pero hindi nabuksan. Nakatali yon ng kinakalawang na alambre. Hindi naman mahirap kalagin ang alambre kaya natanggal din yun ni Delio. Bago pa niya ganap na buksan ang pinto ay narinig namin ang boses ng isang matandang babae kaya halos sabay kaming napalingon. Sino kayo? At bakit kayo papasok dyan? Yumuko kami at nagbigay respeto sa matandang babae na aming kaharap. Magandang araw po, Manang. Sino ba kayo? At bakit gusto niyo pumasok sa loob ng lumang kubo? Manang, galing pa po kami sa malayo eh. Sa kasabi po nitong kaibigan ko, dito po nakatira ang tiyo Rogelio niya. Kubo niya raw po ito. Ibig sabihin kamag-anak kayo ni Rogelio? Pamangkin niya po ako, Manang. Delio po ang pangalan ko. At itong kasama ko po ay ang kaibigan ko, si Martin. Ako naman si Emilia. Pwede niyo akong tawaging Nana Emilia kung gusto niyo. Hindi ko alam na may pamangkin pala si Rogelio. Ang buong akala ko ay wala na siyang kamag-anak. Dahil di minsan ay walang bumisita sa kanya. Mangyaring masyado po kasi malayo kaya hindi po ako nakakabisita. Nagkataon lang po na nakapagbakasyon ako kaya naisipan ko pumuntahan si Tio Rogelio. Abay ka nun ba? Kaya lang sayang naman. Hindi mo na siya inabutan. Ho? Bakit po? Namatay na po ba siya? Yun ang kumalat na bali-balita dito. Napatay na daw siya. Dahil marami pang nais itanong ang kaibigan ko kay Nana Emilia, kaya binuksan na namin ang kubo upang pumasok doon. Medyo marumi at puno ng alikabok ang bahay. Naroon ang mga gamit na matagal nang hindi nagagalaw. Nagpatuloy sa pagtatanong si Delio kay Nana Emilia tungkol sa kanyang tiyuhin. Pero paano po namatay si Tio Rogelio? Ang totoo, wala namang nakakaalam kung paano siya pinatay o kung sinong pumatay sa kanya. Pinatay? Bakit po pinatay? Paano po nangyari yun? Ang alam ko, at minsang nabanggit sa akin ni Rogelio, ay meron siyang madalas puntahan sa gubat. At sabi niya ay isang grupo ang sinalihan niya. Mga taong labas po ba? Mga bigilante? Mga kalaban ng gobyerno? Anong grupo po? May nakapagsabi sa akin, nakakaiba ang grupong sinalihan ng tiyuhin mo. Isang uri daw ng kulto. Ano? Kulto? Oo. Minsan nga nakita ko na nakadamit siya ng puti. At nang tanungin ko, ay pupunta daw siya sa gubat dahil meron silang gagawing pagtitipon doon sa lugar na tinatawag nilang lupain ng misteryo. Pero kung pinatay po si Tio Rogelio, sino pong posibleng pumatay sa kanya? Hindi malinaw ang tungkol sa bagay na yan, Delio. Dahil lang matagpuan ang katawan niya, ay maraming sugat at halos hindi makilala. Maliban sa suot na damit at singsing na nasa kanyang daliri, wala rin kasing tumingin ng kanyang bangkay dahil wala kamag-anak. Kawawa naman pala ang tiyong ko. Kaya pala pinag-adya ng tadhana na makarating tayo dito para magbakasyon, tol. Dahil may mga kailangan kang malaman tungkol sa tiyo mo. Tama ka, Martin. Mainam na rin na nalaman ko ang nangyari sa kanya. Nakakalungkot nga lang na yung inaasahan ko na masaya namin pagkikita ay hindi pala mangyayari dahil wala na siya. Kaya nga ako na lang ang nagmalasakit dyan sa bahay niya. Pinakandado ko na lamang. Hindi ko na rin pinakialaman ang mga gamit na nasa loob. Naisip ko kasi na baka sakaling may dumating na nakakakilala sa kanya o isang kaibigan at siya na ang bahala sa mga gamit niyang naiwan. Maraming salamat po sa ginawa niyo, Nana Emilia. Walang ano ba yun, Delio.
Saka kahit paano ay may pinagsamahan kami ng tiyuhin mo bilang magkaibigan at magkapitbahay. Kaya ikaw na ang bahala sa mga naiwan niyang gamit. Maaari niyong tirhan itong bahay niya. Medyo marumi nga lang. Kami na po ang bahalang maglinis, Nana Emilia. Siya nga po pala. Nasabi niyo kanina, nakapit-bahay po kayo ng tiyo ni Delio. Saan po ang bahay niyo dito? Diyan lang, matatanaw niyo. Malapit sa taniman ng mga punong bayabas. Kaya kung sakaling may kailangan kayo, maaari niyo akong puntahan doon. Magpapaalam na sana si Nana Emilia nang makarinig kami ng boses ng isang babae. Tinawag niya si Nana Emilia. Agad namang sumagot ang matandang babaeng kaharap namin. Vanessa, apo. Andito ako sa loob ng bahay ni Rogelio. Halika dito. Maya-maya lang ay sumilip ang isang magandang babae. Tuloy-tuloy na pumasok nang makita si Nana Emilia. Lola Emilia, ano pong ginagawa niyo rito? At sino po ang mga lalaking yan? Huwag ka mag-alala. Hindi kami lalaki ng lola mo. Saka mababait kami. Loko ka talaga, Martin. Kung ano nung sinasabi mo. Pinangingiti ko lang itong si Miss Maganda. Baka kasi matakot sa atin eh. Ipinakilala kami ni Nana Emilia kay Vanessa na kanyang apo. Kamag-anak pala kayo ni Tata Rogelio. Sayang naman, hindi niyo na siya inabutan. Alam niyo, napakabait niya nung nabubuhay pa siya. Madalas nga siya ang kabiruan ko. Saka, madami din kasi siyang kwento. Pero kahit minsan, hindi niya nabanggit sa akin na may kamag-anak siya. Ganun kasi si Tio Rogelio eh. Malihim talaga siya. Kaya nakakalungkot nga na hindi na kami pala magkikita. Saka na lang siguro tayo magkwentuhan, Delio, Martin. Kailangan na naming umuwi ni Lola Emilia. Oo nga. May mga kailangan pa kaming asikasuhin ni Vanessa. Gumagawa kasi kami ng mga gamot na inilalagay namin sa bote para ibenta. Kaya kung may nararamdaman kayo sa katawan, baka makatulong ang mga tinitinda naming halamang gamot. Oo naman, Vanessa. Itong si Delio, may mga lamig-lamig sa katawan niya yan eh. Naku, kailangan na kailangan niya yan para panghaplas. Meron kami nun at talagang mabisa yun. Ito naman si Martin. Madalas sumasakit ang tuhod niyan dahil sa rayuma niya. Tamang-tama. May gamot din kami na pwedeng panghilot sa mga namamagang rayuma. Umalis na ang maglola at naiwan na kami ni Delio. Marumi ang loob ng bahay at kailangan naming linisin yon para may matulugan kami pagsapit ng gabi. Ikaw naman, Martin, oo. Ba't sinabi mong may lamig-lamig ako sa katawan? Nakakahiya tuloy kay Vanessa. Tol, it's a tie naman eh. Sinabi mo nga rin na may rayuma ako, di ba? Nasabi ko lang yun para maging komportable sa atin si Vanessa. Ano ka ba? Pero tol, aminin mo. Maganda si Vanessa, di ba? Oh, huwag mo sabihin kursunada mo siya. Wala akong sinasabing ganun. Pero, alam mo ang usapan natin pagdating sa babae. Oo naman, hindi tayo mag-aaway dahil lang sa isang babae. Pero, may the best man win. At walang samaan ng loob. Oo naman tol. Di ko hahayaang masira ang pagiging magpartner natin dahil lang sa isang babaeng probinsyana. Nag-peace bump pa kami ni Delio bilang pagpapahayag na maayos ang aming pagiging magkaibigan. Sinimulan na naming iligpit ang mga kalat para magamit na rin namin ang ibang kasangkapan na naroon. Kumpleto pa ang mga gamit panluto, maging ang iba pang gamit sa kusina. Kulang na lang ay ang aming lulutuin. Maya-maya, kapag nakapaglinis na kami, ay itatanong na lang namin kina Vanessa kung saan maaaring bumili ng lulutuin at saan pwedeng kumuha ng tubig. Sinamahan kami ni Vanessa sa pinakamalapit na tindahan. Ayon kay Vanessa ay malapit na tindahan lang yon, pero nang puntahan namin ay inabot kami ng 15 minutos sa paglalakad bago narating ang pinakamalapit na tindahan. Maging ang lugar kung saan maaaring kumuha ng tubig na sinabing malapit lang ay kailangan ng 20 minutos bago pa marating.
Ganun pala sa probinsya, ang malapit ay hindi talaga malapit. Kaya napapailing na lamang ako. Ikaw talaga, Tol, oh. Ang dami mo reklamo kanina. Nakakaya tuloy kay Vanessa. Sinamahan na nga tayo sa tindahan at dun sa poso na inigiban natin ng tubig. Kasi naman malapit na raw yun. Tapos, napakalayo pala. Ganun talaga. Kasi nga, yun ang pinakamalapit eh. Pero ang mahalaga, Tol, sinamahan tayo ni Vanessa. Saka nag-enjoy ka naman sa pakikipagkwentuhan kanina, di ba? Ako lang ba? Ikaw rin naman Pero Tol, maganda talaga siya, no? Kakaiba ang ganda niya. Siguro wag muna tayo mag-isip ng kung ano. Kaibiganin na lang natin siya. Tsaka nakakaya kay Nana Emilia. Nagpunta tayo dito para magbakasyon, hindi para humanap na magiging girlfriend. Kung sa bagay, tama ka. Saka mas maigi yun, para hindi tayo mailang sa kanya. Saka Tol, baka mahirap din kung magkaroon ka ng syota na taga-probinsya, di ba? Sabi nga nila, minsan daw, may mga tinatagong lihim. Anong ibig mo sabihin? Baka mamaya may samaligno siya. O kaya may lahing aswang. Kung sa bagay, kaya makipagkaibigan na lang tayo para hindi tayo pag-isipan o gawa ng hindi maganda. Nagtulong kami ng kaibigan ko para magluto ng aming magiging hapunan. Ginisang sardinas ang aming naging ulam. 6:00 pa lang ng hapon ay madilim na ang paligid. Ang simoy ng hangin ay may kakaibang hatid na ginaw. Tila hinila kami para matulog na. Kaya pagkatapos naming kumain at iligpit ang mga pinagkainan, ay pinagpagan na namin ang lumang banig na dating ginagamit ng tiyo Rogelio ko. Unang gabi namin sa lugar na yon. Ganap ng 8 ng gabi, pero pakiwari ko'y 12:00 na dahil sa katahimikan. Tanging mga huni ng insektong kuliglig ang maririnig. Sunod-sunod ang hikab ko at ganun din si Delio. Talagang hinihila na kami para matulog. Kaya pumwesto na kami sa nakalatag na banig. Wala kaming magamit na unan, kaya kumuha na lang kami ng aming dalang damit. Tinupi-tupi namin yon upang siyang magsilbing unan. Hindi namin namalayan ang oras. Madali kaming nakatulog dahil na rin sa pagod sa biyahe at sa paglilinis ng kubo. Naalimpungatan ako at dahil na rin nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan, kaya ako'y nagising. Napatingin ako sa orasan na nasa aking braso. Ganap ng 12:00 ng gabi. Dahil wala namang banyo sa loob ng kubo, kaya kailangan kong lumabas para umihi. Madilim ang gabi, subalit bagyang natatanglawan ng malamlam na liwanag mula sa bilog na buwan ang paligid. Gumilid lang ako sa may kubo upang doon ay magbawas. Nang babalik na ako sa loob ng kubo, ay nakarinig ako ng pagaspas ng ibon. Napatingala ako. May napansin akong tila ibon na lumipad papalayo. Bigla akong kinilabutan dahil agad kong naisip kung anong klaseng ibon yon sa ganung oras ng gabi. Pero pilit kong pinapalakas ang loob ko. Kahit kinakabahan, ay pumasok na ako sa kubo. Gising si Delio nang bumalik ako sa higaan. Saan ka galing, Tol? Sa labas nagbawas lang. Naihi ako Kaya lang, ang weird. Bakit? Ano ba meron? May nakita akong lumilipad kanina Hindi ko alam kung anong klaseng ibon yun. Pero medyo malaki Kaya lang mabilis na lumipad tapos biglang nawala. Ano kaya yun? Baka ibong panggabi lang. Meron kasi silang sinasabing ibong panggabi. Kwago? Yung ba ang ibig mo sabihin? Oo, o kaya naman kabog, yung paniki. Oo nga no. Siguro nga. Huwag mong sabihin may iba ka na namang iniisip. Aba Tol, huwag mong bigyan ng dahilan para takutin ang sarili mo. Buti pa matulog na lang ulit tayo. Bukas meron tayong pupuntahan. Saan naman pare? Bukas ko na lang sasabihin sa'yo. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nasa isip ko pa rin ang nakita ng lumipas na gabi tungkol sa malaking ibon. Naalala ko ang isang bagay
na hindi ko nakakaligtaang dalin kahit saan ako pumunta. Yun ay ang isang kakaibang kwintas na bigay sa akin ng aking impo. Bali lola na siya ng tatay ko, kaya ako ay apo sa tuhod. Bago siya namatay ay dumalaw kami sa kanya sa Cavite. Dahil panganay na apo ang tatay ko at ako ang panganay sa aming magkakapatid, kaya sa akin yun ibinigay. Natatandaan ko pa ang sinabi ng aking impong Petra nang ibigay sa akin ang isang medalyon. Ayon sa kanya ay hindi yung basta medalyon, kundi nakabaon sa medalyon ang isang uri ng mutya na nakuha pa ng lolo ko sa isang puno ng saging. Pinaniniwala ang mutya ito ng palakang saging, kaya magagamit ko ang naturang mutya para iligtas ako sa panganib. Mula nang naging pulis ako, ay lagi kong dala sa mga operasyon ang medalyon. Sa awa ng Diyos ay walang masamang nangyayari sa akin. Kung nasusugatan man ako o natatamaan ng bala, ay hindi naman ako napupuruhan, kundi madalas ay daplis lamang sa katawan ko. Kaya pinaniniwalaan kong yun ang dahilan. Iniligtas ako ng medalyon na ipinamana sa akin ng impo ko na isang antingero. Kinuha ko yun sa loob ng dala kong bag. Pinili kong isuot na lang yun sa leeg dahil nga sa kakaibang pangyayari nung nakaraang gabi. Ipinasok ko ang palawit na medalyon sa loob ng suot kong t-shirt para hindi maging pansinin. Dahil umaga na nun at natutulog pa si Delio, kaya ako na ang nag-init ng tubig at nagprito na rin ng itlog para sa aming almusal. May tinapay naman kaming nabili nang magpunta kami sa tindahan. Sapat na yon para sa aming agahan. Nang makapagluto ako, ay ginising ko na ang kaibigan ko para sabay kaming kumain. Aga mo palang nagising at nakapagluto ka na kaagad. Sabi mo kasi may pupuntahan tayo, di ba? Oo nga pala, mamaya pagkatapos natin kumain, pupunta tayo kay Vanessa. Aga mo naman manliligaw. Uy, hindi ako manliligaw ah. Saka di ba may usapan na tayo? Para walang maging problema, bawal manligaw. Magiging kaibigan lang natin si Vanessa. Eh ba't tayo pupunta sa kanila? Kakausapin natin si Nana Emilia. Para saan? Magpapasama tayo dun sa lugar kung saan nagpupunta dati si Tio Rogelio. Eh bakit pa, Chong? Basta. Tsaka ibang kutob ko eh. Hindi talaga ako mapapalagay hanggat wala akong nalalaman tungkol sa tunay na nangyari sa kanya. Huwag mong sabihin mag-iimbestiga tayo. Parang gano'n na nga. Saka may gitsang taon pa lang naman. Mula nang di siya umuwi. Oh, di ba sabi ni Nana Emilia patay na ang tiyong mo? Oo nga, pero gusto ko pa rin matiyak. Siguro naman, may nakakaalam ng iba pang nangyari sa kanya, di ba? Kaya gusto kong makarating sa lugar na sinasabi niyang lugar ng kulto. Napailing na lamang ako sa sinabi ng kaibigan kong si Delio dahil naisip ko na mukhang hindi magiging madali at napakakomplikado ng kanyang naiisipang gawin. Kaya lamang wala akong magagawa kung anuman ang kanyang pinaplano. Kaya nang matapos kaming mag-almusal, ay nagpalit lang siya ng damit at umalis na kami para magpunta sa bahay ni Nana Emilia. Halos 15 minutos din ang paglalakad namin hanggang sa makarating kami sa bahay nila. Nakita namin na nasa labas ng bahay at nagsisiga ng mga tuyong dahon doon si Vanessa. Malaki ang pagkakangiti ng dalaga nang makita kami. Naisip ko tuloy na para kanino ba ang kanyang matamis na ngiti? Para sa akin ba yun o para kay Delio? Ayoko nang alamin pa, basta para sa aming dalawa yon. Oh, ang aga niyo naman napasyal dito. Oo, Vanessa. May kailangan kasi tong si buddy ko sa lola mo eh. Nasaan ang Lola Emilia mo, Vanessa? Nasa loob may ginagawa. Sandali, tatawagin ko lang para malaman niya rin na nandito kayong dalawa. Subalit bago pa pumasok ng kanilang bahay si Vanessa, ay nasalubong na nito sa may pintuan
ang kanyang lola Emilia. Narinig ko kasi may ibang tao kaya lumabas na ako. At tama nga hinala ko. Kayo ang dalawa. Magandang araw po sa inyo, Nana Emilia. Ano ba sadya niyo sa akin? Importante po eh. Kaya nga maaga po kaming dumayo sa inyo dito. Niyaya kami ni Nana Emilia na maupo sa upuang kahoy na nasa harapan ng kanilang bahay. Doon ay sinabi ni Delio sa matandang babae ang kanyang pakay. Yun nga ay may kinalaman sa sinapit ng kanyang tiyo Rogelio. Sigurado ka ba sa pinaplano mo, Delio? Hindi yung madali. Sigurado po ako. Para kasing may bumubulong sa akin, Nana Emilia. Tol, di kaya nasisiraan ka lang ng ulo? Sabi mo may bumubulong sa'yo, di ba? Sabi kasi, kapag may naririnig ka ng boses na bumubulong, aba, baka papuntang pagkabaliw na yun. Grabe ka naman, Martin. Ganun ba yon? Nagbibiro lang ako ng mga sandaling yon at nakita ko na bumenta ang biro ko kay Vanessa dahil tumawa siya. Vanessa, huwag ka nagpapaniwala dito sa lokon to ah. Wala lang magawa yan, kaya kung ano sinasabi. Saka matinong-matino ako, no? Seryoso ako sa sinabi ko kay Nana Emilia. Baka kasi isipin niya na kalokohan lang yung sinabi ko eh. Ramdam kong seryoso ka, Delio. Pero gaya nga na sinabi ko, hindi yun magiging madali. Kaya ko po magtiyaga. Saka alam kong suportado naman ako nitong buddy kong si Martin eh. Di ba, Martin? Teka tol, baka madamay naman ako dyan. Ikaw lang itong nakaisip niyan eh. Ah, ganun. Ayaw mo akong tulungan sa pag-iimbestiga. O sige, magkanya-kanya na tayo simula ngayon ha. Pwede ka nang umuwi bukas na bukas din. Bumalik ka na lang na Maynila. Tol, seryoso ka? Joke lang naman yun eh. Ikaw talaga di ka na mabiro. Alam nyo, nakakatawa kayong dalawa. Para kayong mga bata na mahilig mag-asaran. Ah, ganun talaga kami ng body ko eh. Sige na nga tol. Para naman di ka na magtampo at di mo na ako paalisin. Sama na ako ng 10 dyan sa plano mo. Payag na ako. Yan, ganyan. Gusto mo pa akong ipahiya eh. Papayag ka rin pala. Ipinagpatuloy ni Delio at Nana Emilia ang pag-uusap. Hanggang mapapayag ng kaibigan ko ang matandang babae. Pero meron siyang hiningi na kondisyon. Ang totoo ay maaari ko kayong sabahan sa gubat. Kaya labang, hindi ako maaaring sumama sa mismong lugar na sinasabi nilang lupain ng misteryo. Kundi hanggang doon labang ako sa patungo roon. Okay lang po yun. Ang mahalaga ay maituro lang po sa amin. Tapos bahala na po kami ni Delio na maligaw papunta doon. Hayag ka na naman eh. Negative na naman yung sinasabi mo eh. Hindi naman kayo maliligaw. Dahil ang daan na ituturo ko ay walang ibang patutunguhan, kundi sa inyong magiging destinasyon. Nana Emilia, kailan niyo po kami maaaring samahan doon? Bukas na bukas, maganda kayo at sasamahan ko kayo. Sasama rin po ba ako, Lola Emilia? Hindi na apo, maiwan ka na lamang. Kaya ko na samahan doon sila Delio. Ay, teka. Maiwan na lang din pala ako tol kasi walang kasama si Vanessa eh. Nag-iisa lang siya rito, kawawa naman. Kaya ko ang sarili ko, Martin. Mas kailangan ng kasama ang kaibigan mo. Saka hindi rin ako papayag na maiwan ka rito na kasama ang apo ko, Martin. O nakita mo na Martin, walang tiwala sa'yo si Nana Emilia. Baka mamaya, aswangin mo si Vanessa. Grabe siya sa akin oh, huwag kang ganun. Bakit mukha ba akong aswang? Aba, sa gwapo kong to, mapagkakamalan akong aswang? No way! Hoy Martin, baka akala mo, may mga aswang na gwapo rin ang panlabas na itsura. Totoo ang sinasabi ni Vanessa. Kaya kahit gwapo, ay hindi pa rin maaaring pagkatiwalaan. Naku, patay ka ngayon Martin. Kaya wala ka talagang choice, kundi ang sumama sa akin. Pero teka lang Vanessa, Nana Emilia. Seryoso kayo? Meron bang mga aswang dito sa baryo nyo? Oo, merong aswang dito. Sa ngayon di namin alam kung bakit wala nang naliligaw. Pero alam kong bigla na lamang silang manggugulat.
biglang susulpot at magpapakita. Kaya nga, kung di niyo lang sinabi, nakakilala niyo si Tata Rogelio at si Delio ay pamangkin pala, iisipin namin na mga aswang kayo na nagmamanman dito sa baryo at may pinaplanong masama. Pero Vanessa, hindi kami mga aswang ha. Lilinawin ko lang yun. Saka ang totoo, mga pulis kami. Ano? Mga pulis kayo? Opo, Nana Emilia. Yung po ang trabaho namin sa Maynila. Mga alagad po kami ng batas at nagbabakasyon lang dito sa lugar nyo. At dahil ngayon kay Tio Rogelio. Kaya nga lang hindi pala magandang balita ang darat na namin dito. Kaya habang nandito kami, naggagawin namin ang aming makakaya para alamin ko ano ba talagang sinapit ng tiyuhin ko. Sana nga ay may magandang ibunga ang inyong pinaplano. Para na rin kay Rogelio. Kung may pumatay sa kanya at hindi biktima ng kung anong hayop, ay dapat siyang mabigyan ng katarungan. Nagkaayos na kami sa magiging plano. Bukas ay sisimulan na namin ang misyon ni Delio. At syempre, kasama ako sa ayaw ko at sa gusto ko. Pansamantala ay nagpaalam na kami at umuwi na sa bahay. Muling sumapit ang gabi. Gaya ng dati ay maaga kaming naghapunan. Kinabukasan na ang lakad namin papunta sa gubat. Hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi ako makatulog ng gabing yon. Samantalang naririnig ko ang paghilik ng kaibigan kong si Delio. Malalim na ang kanyang pagtulog. Dahil tahimik ang gabi, kaya naman naririnig ko ang paulit-ulit na tunog ng mga kuliglig. Sinabayan pa yon ng ingay ng mga palaka. Dahil nga umulan ng hapong yon, kaya masarap ding matulog at may kalamigan ang simoy ng hangin. Subalit sa kabila ng masarap na klima, ay hindi ako dalawin ng antok sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Bigla kong naalala ang malaking ibon na nakita ko nung nakaraang gabi. Habang nasa isip ko yon, ay may naramdaman akong ingay mula sa labas ng bahay. Kalabog yun na tila merong bumagsak mula sa bubungan at nahulog sa lupa. Lumagabog pa yun kaya napabangon ako sa gulat. Samantalang maimbing pa rin natutulog ang aking kaibigan. Bumangon ako at hinagilap ko ang aking bag. Mula sa loob ng bag ko ay kinuha ko ang aking baril na ginagamit ko bilang pulis. Tiniyak ko kung may bala ito. Puno pa ang bala ng baril, kaya humanda ako para sa anumang maaaring mangyari. Lalabas ako ng kubo para malaman kung ano nga ba ang narinig kong bumagsak. Subalit bago pa ako makalabas ng bahay, ay napansin kong may nagliwanag mula sa loob ng suot kong t-shirt. Ang suot kong medalyon. Naglalabas ng liwanag. Ang sabi sa akin ng impo ko na nagbigay ng medalyon ay may nasasagap na masamang enerhiya ang medalyon kapag nagliliwanag para magbigay ito ng babala. Kung ganon, may masamang elemento ang nararamdaman ng medalyon ko. Kapag ganong may hawak akong baril, ay totoong lumalakas ang loob ko. Kaya tuloy-tuloy akong nagpunta sa may pintuan ng bahay. Dahan-dahan kong binuksan yon. Lumabas ako ng kubo habang nakaumang sa kadiliman ang aking hawak na baril. Sige lang, kung ano ka man hayop ka, kung sino ka man, tiyak sasabog ang bungo mo kapag naputukan ka nitong baril ko. Iginala-gala ko ang paningin ko sa paligid ng kubo na noon ay may kadiliman. Naging madamot sa liwanag ang buwan dahil natatakpan yon ng makapal na ulap. Pero pilit kong inaninaw ang paligid habang ang suot kong kwintas ay patuloy sa paglalabas ng mahinang liwanag na nagpapahiwatig na ang panganib ay nasa paligid lamang. Kung ano ka man, kung sino ka man, lumabas ka at huwag ka magtago! Bigla akong nakarinig ng mga kaluskos na sinundan ng mga yabag mula sa gawing likuran ko. Lumundag ako
at lumikong paharap upang makita ko ang nasa aking likuran. Ganun na lamang ang aking gulat nang makita ko ang kakaibang nilalang. Mas mataas at malaki ito sa akin. Ang anyo ay katulad ng isang baboy ramo, subalit merong sungay. Nag-aapoy ang mga mata at ang laway ay tumutulo sa nakabukas na bibig. Naisip ko na ito marahil ay isang aswang. Sa pagkakagulat ko ay napaupo ako kasabay ng pagkalabit ko sa gatilyo ng baril na aking hawak. Pumutok yun, subalit ang bala nito ay hindi tumama sa halimaw na nasa harapan ko, kundi papaitaas. Bago ko pa maiputok ang baril papunta sa aswang na yon, ay bigla itong tumakbo papalayo hanggang sa mawala na sa kadiliman. Pero habang tumatakas ito, ay kinalabit ko ang gatilyo, kaya ilang putok ng baril ang kumawala. Kaya lang, isa man ay hindi tumama sa katawan ng aswang na tumatakas papalayo. Habang nakaupo ako sa lupa, ay naramdaman kong may papalapit sa akin na nagmamadali. Galing sa loob ng bahay, kaya alam kong si Delio yun na nagising dahil sa putok ng baril. Buddy! Martin! Ano nangyari? Bakit ka nagpaputok? Tol, may aswang. Andito siya kanina, Tol. Ano bang aswang sinasabi mo? Wala naman akong nakikita. Wala na, tumakas ni. Kinapa ko sa dibdib ko ang medalyon. Tinignan ko yun. Kaya lang, wala na ang liwanag nito. Ibig lang sabihin, ay hindi na nito nasasagap ang masamang enerhiya na dala ng halimaw. Posibleng malayo na ito. Maniwala ka sa akin, Tol, may aswang. Kitang-kita ko. Pinaputukan ko nga siya. Kaya lang di ko tinamaan. Kung talagang nakita mo ang halimaw, ibig sabihin, Diyos ko, totoo nga palang sinabi ni Nana Emilia at Vanessa. Oo, Tol, totoo yun. Totoong aswang. Gaya nga ng sabi nila dati, wala na. Pero ngayon, nandito na uli. Oo, Tol. At yung aswang na sinasabi mo, may inala ko na may kinalaman din siya sa nangyari kay Tio Rogelio. Ibig mong sabihin, Tol, posibleng pinatay siya ng aswang? Oo. At kung totoo ba ng kutubgong yun, kailangan kong ipagiganti si Tio Rogelio. Tayo ang papatay sa aswang na yun. Alam kong seryoso si Delio sa kanyang sinabi, kaya hindi na ako humirit para magbiro. Sa plano niyang yun, ay alam kong hindi na ako makakaiwas pa. Hindi na ako makakatanggi. Kailangan kong samahan ang kaibigan ko sa kanyang magiging laban. Kinabukasan ay hindi na namin pinuntahan pa sa kanilang bahay si Nana Emilia. Maaga pa ay naroon na siya sa harap ng aming kubo. Napansin ko ang isang kawayan na may tulis na ginagawa niyang tungkod. May tila kwintas din siya sa leeg at pinagmasdan ko yung maigi. Hindi ako nagkakamali ng aking tingin dahil malinaw pa naman ang aking mga mata. Pinagdugtong-dugtong yun na bawang. Nana Emilia, bakit ang dami niyo pong bawang? Magtitinda po ba kayo ng bawang o magluluto po kayo ng adobo? Oo nga naman po, para sa po mga bawang na nakakwinta sa leeg niyo. Para maging proteksyon ko ito. Ano ho? Proteksyon po para saan? Sa mga kampo ng kadiliman. Sa mga aswang na maaari nating makasalubong sa gubat. Kaya heto ang iba. Ilagay nyo ito sa inyong mga bulsa. Hindi na po kailangan. Sapat na po sa amin ang dala naming baril. Kaya na po namin protekta ng sarili namin, Nana Emilia. Kung wala na tayong ibang kailangan dalhin, ay mas maiging umalis na tayo habang maaga pa. Nauna nang lumakad si Nana Emilia at nakasunod naman kami ng kaibigan kong si Delio. Parehong nakasiksik sa aming bewang ang aming baril. Suot ko rin sa leeg ko ang aking medalyon na bigay ng aking impo na isang antingero at hinding-hindi ko yun maaaring iwan. Hindi kakikitaan ng katandaan si Nana Emilia habang naglalakad kami. Marahil dahil sanay na ito sa malalayong lakaran. Samantalang kami ni Delio
ay nakakaramdam na ng pagod. Halos 1 oras na rin kasi kaming naglalakad. Hanggang sa makarating kami sa isang lugar na tila may malalaking puno. Huminto na roon si Nana Emilia. Bakit po kayo huminto? May problema po ba? Agad dito ko na lang kayo ba ihahatid? At hindi na ako maaaring pumasok pa sa loob ng lugar na yan. Oh, bakit naman po? Ayokong pumasok riyan. Pero kayo, alam kong kaya nyo. Pero bakit nga po, Nana Emilia? Mas mabuting kayo na lang ang makakatuklas. Hindi ba't ang nais nyo lang naman ay malaman kung ano ang meron sa lupain ng misteryo? Ang lugar na siyang pinupuntahan ni Rogelio bago pa may mangyari sa kanya. Opo, yun nga po ang gusto naming malaman at makita. Kung ano bang meron sa lupain sinasabi nyo. Kung papasok po kami sa lugar na yun, paano po kayo, Nana Emilia? May iwan ako dito at hihintayin ko ang pagbabalik ninyo. Dahil alam kong hindi rin naman kayo magtatagal sa loob niyan. Kailangan nyo ring makaalis kagad bago pa kumagat ang dilim. Sige po, kung yan po ang gusto nyo. Kami na lang po ni Martin ang papasok sa loob ng gubat. Tara na tol, pumasok na tayo sa lugar na yan. Para hindi rin tayo abutan ng dilim. Iniwan na namin si Nana Emilia at binagtas na namin ni Delio ang lugar papasok sa lupain ng misteryo. Iba ang nararamdaman ko habang papasok kami. Agad na napansin ni Delio ang pagkislap ng medalyong suot ko. Tol, ano yan? Bakit kumikislap ang kwintas mo? Parang ngayon ko lang nakita yan Matagal na sa akin to tol. Di ko lang binabanggit sa'yo. Sa akin di ko sinusuot. Madalas nilalagay ko lang yan sa bulsa ko. Lalo na kapag nagkakaroon tayo ng mga operasyon. Proteksyon ko to. Isang anting-anting. Bigay ng impo ko na isang magaling na antingero. Pero tol, anong ibig sabihin ng pagkislap niyan? Tol, ibig sabihin, nasa lugar tayo na merong malakas na negatibong enerhiya. Enerhiya mula sa kadiliman. Kung ganun, dapat maging handa tayo, tol. Panganib pala ang ibig sabihin ng pagkislap na suot mong medalyon. Oo, Delio, tama ka. Hindi natin alam kung ano ba naghihintay sa atin sa lugar na ito. Nagpatuloy kami sa paglalakad at pinagmamasdan ang bawat bahagi sa lugar na aming kinaroroonan. Napahinto kami sa harap ng isang kakaibang dambana. Nakakapangilabot ang itsura nito. May tila isang malaking upuan na gawa sa pinagdikit-dikit na kahoy at ang magkabilaang bahagi nito ay may nakatayong kahoy na paekis. Sa dulo ng mga kahoy ay merong bungo ng hayop. Subalit isa sa mga ito ay tila hindi galing sa hayop kundi bungo ng tao. Tol, anong ibig sabihin ng mga bungo na yan? Nakakapangilabot naman. Hindi ko rin alam, tol. Mukhang tama ang sinabi ni Nana Emilia. Hindi isang pangkaraniwang grupo ang inaniban ng tiyo mo base sa mga nakikita natin dito. Kakaiba nga, tol. Mukhang ang isang kulto. Pero tol, nasa na kaya ang grupong yun? Wala naman tayong inabutan dito. Yun na nga Parang abandonadong lugar na ito Hindi kaya lumipat na sila sa ibang lugar, tol? Kundi aswang ang pumatay sa kanya. Malamang, ang kultong ito ang may kagagawan sa sinapit ni Tio Rogelio. Ano pang hinihintay natin? Umalis na kaya tayo dito? Tumitindi na ang kilabot na nararamdaman ko Tol, para ka namang di pulis. Bigla ka na lamang naduduwag Pero tol, ibang usapan na kasi to. Ikaw pa naman tong may medalyon. Tapos ikaw tong duwag. Para din to sa kaligtasan natin dalawa. Saka tol, pinapaalala ko lang sa'yo. Teritoryo nila to. Basta na lang tayong pumasok sa lugar na to na hindi natin dapat pinupuntahan. Kung sa bagay, tama ka dun. Kahit ano pang sabihin, ay lumalabas sa trespassing tayo dito. Yun na nga Baka mamaya hindi epektibo sa ganitong lugar tong medalyon ko. Kaya nga walang tigil sa pagkislap Ipinapahiwatig ang panganib na naghihintay sa atin sa lugar na to. Lalabas na tayo? Tara tol, umalis na tayo dito. Nagdesisyon kaming umalis
at humakbang papalabas ng lugar na yon dahil nakakaramdam na kami ng kakaiba. Tila ba may mga matang kanina pa nakatingin sa amin. Nabanggit ko yung kay Delio at ganun din pala ang kanyang pakiramdam. Oo nga eh. Pakiramdam ko may mga nakamasid sa atin, tol. Kaya tara na, umalis na tayo. Habang papaalis na kami at nakakailang hakbang na rin nang makarinig kami ng malakas na ungol. Kaya dahil sa pagkagulat ay otomatikong nagtalikuran kaming magkaibigan at agad na kinuha sa bewang ang aming dalang armas. Nagready kami sa anumang maaaring magpakita sa amin pero wala namang lumitaw na anumang nilalang. Kaya ipinagpatuloy na namin ang paglalakad. Subalit may kung anong naapakan si Delio. Anak ng weteng! Bakit Delio? Anong problema? Martin, may naapakan ako eh. Parang patay na tao. Ha? Putya! Oo nga tol! Patay na tao nga! Bago pa kami nakakilos, ay lumitaw mula sa isang masukal na lugar ang isang asong gubat. Umaatungal at nanlilisik ang mga mata. Tumutulo din ang kanyang laway. Tol, mapapalaban tayo. Basta umanda ka! Biglang umatake ang asong gubat. Mataas ang kanyang pagkakatalon. Halos sabay kaming yumuko ni Delio, kaya lumagpas ang mabangis na hayop at hindi kami nahagip. Kaya lamang, bigla itong bumalik at muling umatake sa amin. Halos sabay naming itinutok ang hawak naming baril at pinaputukan ang papasugod na asong gubat. Ilang putok din ang umalingaw-ngaw. Lahat ng yun ay tumama sa katawan ng asong gubat na tumimbuang at hindi na nakabangon. Pasensya ka na, asong gubat. Kailangan lang namin iligtas ang buhay namin. Masyado mo kasi kaming ginugulat eh. Maya-maya pa ay hindi na humihinga ang hayop. Malamang tol, siya ang pumatay sa taong naapakan mo. Tama ka. Pero sino kaya ang taong yan na natagpuan natin dito? Di kaya katulad mo rin ang sadya niya. Malamang may kamag-anak din yan na naging miyembro ng kulto at hinahanap niya rito. Oo nga no. Posibleng ganun nga yun. Kaya lang minalas siya. Ganito ang kanya sinapit. O ano, paano yan tol? Anong gagawin natin dito sa bangkay na narito? Hindi natin siya maaaring bitbitin. Siguro, ipagbigay alam na lang natin kapag nakababa na tayo ng lugar na to. Kaya lang tol, ang inaalala ko, baka ikapahamak pa natin kung ipapaalam natin to. Isa pa, hindi tayo taga rito eh. Naisip ko rin yan eh. Teka lang, teka. Oh, ano na naman tol? Ikaw talaga, oo. Nawawala na. Alin na nawawala? Yung bangkay, tol. Yung bangkay na nakita natin kanina, nasa na yun? Abat, oo nga no. Bakit wala na? Paano nawala yun? Tol, pinaglalaruan tayo. May kababalagang nangyayari dito. Walang tigil pa rin sa pagkislapan suot ko medalyon, tol. Umalis na tayo rito. Mas mahirap kung aabutan pa tayo ng dilim sa lugar na to. Tara na! Dahil walang katiyakan kung ano pa mang makikita namin sa lugar na yon, ay nagdesisyon na kaming umalis. Mabilis ang bawat hakbang namin upang ganap ng iwan ang lugar na yon. Kaya lamang nang ganap na kaming makakalabas sa lugar na tinatawag na lupain ng misteryo, ay binalikan na namin si Nana Emilia sa lugar kung saan siya naghihintay. Kaya nga lang, wala na siya roon. Nana Emilia! Nana Emilia! Andito na po kami! Nasaan po kayo? Baka nagutom, tol, at umanap na makakain. Di kaya iniwan niya tayo? Nainip siguro yung matanda sa paghihintay dahil medyo natagalan tayo. Tara na, tol. Aalis na tayo? Di na natin siya hihintayin. Paano natin siya hihintayin kung nauna na nga siya? Eh di sige, umalis na rin tayo. Tara. Dahil naisip naman namin na nauna nang bumaba sa gubat si Nana Emilia, ay hindi na kami
naghintay, kaya umalis na rin kami ng gubat. Diretso kami sa bahay ni Vanessa upang tiyakin na naroon na ang kanyang lola. Sinalubong kami ng dalaga na napakunot pa ng noo nang kami ay makita. Oh, bakit kayo lang? Nasaan si Lola? Ano? Wala pa ba dito? Ang buong akala namin iniwan na kami at nauna na siya. Pero hindi pa siya umuwi rito. Nagkatinginan kami ni Delio. Mali pala ang kutob namin. Hindi nauna si Nana Emilia. Kaya lamang, bakit wala siya sa lugar na dapat ay babalikan namin siya? Diyos ko, nasa na kaya ang lola ko? Bakit wala pa siya? Ayaw namin mag-alala si Vanessa. Kaya pinagaan na lang muna namin ang kanyang loob. Kahit pa isang kasinungalingan yun. Baka may pinuntahan lang, Vanessa. Sabi niya kasi sa amin, may gusto siyang puntahan Oo nga, malamang nagpunta siya sa isang kakilala. Mamaya lang darating na rin yun. Tiyak namang uuwi din yun dahil hindi niya hahayaang mag-alala ka. Siguro nga. Kaya hihintayin ko na lang siya. Kailangan na rin muna namin umuwi, Vanessa, para makapagpahinga. Hayaan mo bukas, babalik kami rito. At sana, nakauwi na rin ang Lola Emilia mo. Inakbayan ko na ang kaibigan kong si Delio para umalis na rin kami. Hindi na muna namin kailangan makipag-usap kay Vanessa at baka mahalata lang nito na gumagawa kami ng kwento at nagsisinungaling. Pero kapwa kami nag-aalala tungkol kay Nana Emilia. Nang nakabalik na kami sa bahay, ay napag-usapan namin ni Delio ang tungkol sa lola ni Vanessa. Nasaan na kaya si Nana Emilia, no? Ba't wala siya dun sa lugar na pinag-iwanan natin sa kanya? At sabi niya sa atin, ay doon niya tayo hihintayin, di ba? Yun na nga Tapos wala naman siya ron. Di kaya may nangyari na doon? Katulad doon sa nakita natin patay. Pero bigla namang nawala yung patay na yun. Oo nga pala, no? Pinaglalaroan tayo nung naroon pa tayo sa lupain ng misteryo. Tol, naisip ko lang Di kaya may tumangay kay Nana Emilia? Hindi natin alam, Tol. Hindi natin maaaring pabayaan ang lola ni Vanessa. Yun na nga, Tol Tayong nakiusap sa kanya para samahan tayo sa lugar na madalas puntahan dati ng tiyong mo. Kaya nga nakakakonsensya kung di natin siya hahanapin. Saan naman natin siya hahanapin? Saan pa ba? Di dun sa lugar na pinag-iwanan natin sa kanya. Ibig mong sabihin babalik tayo doon? Oo, Martin. Bukas babalik tayo. Kailangan makita natin si Nana Emilia. Bagamat puno kami ng pagkabahala at pag-aalala dahil sa pagkawala ni Nana Emilia, ay pinilit naming makatulog ng gabing yon. Kahit papano ay nakatulog pa rin kami dahil siguro sa pagod. Kaya lamang, kapwa kami nagising sa malakas na tunog na tila atungal ng hayop. Ano yun? Parang hayop na nagagalit Umaangil. At parang may kung anong handang atakihin. Ang tunog niya parang narinig ko na, Tol. Teka. Oo, yung aswang na nakita ko noong nakaraang gabi. Malamang siya yan at nagbalik. Halika, lumabas tayo, Martin. Anong gagawin natin? Haharapin natin siya. Nagbalik siya dahil meron siyang masamang plano sa atin. Kaya unahan na natin siya bago pa tayo ang kanyang patayin. May punto ka dyan, Tol. Tara! Agad naming hinagilap ang aming mga baril na nasa loob ng aming bag. Magkasunod kaming lumabas ng kubo. Naririnig pa rin namin ang pag-atungal ng nilalang na pinaghihinalaan naming aswang. Nang makalabas na nga kami ng kubo, ay nakita namin ang nakakatakot na anyo ng halimaw. Katulad din siya ng aswang na nakita ko nung nakaraang gabi. Nasa anyo ng isang baboy ramo. Makapal ang balat na may matitigas na balahibo na animo ay alambre. Habang nakabuka ang bibig at tumutulo ang malagkit at mabahong laway. Siya ang aswang na tila natakot nang handa ko siyang harapin. Pero kakaiba ang aswang na yon. Mas agresibo siya at mukhang palaban. Bagamat may kaba sa aming mga dibdib dahil hindi pangkaraniwan ang nilalang na aming kaharap.
Malayong malayo sa mga kriminal na aming nakakaengkwentro sa mga raid at police operation na aming ginagawa. Talagang nagbalik ka pa ha? Kakaibang uri siya ng aswang, tol. Talaga sigurong iba-iba ang anyo ng aswang. Ang isang ito, talagang nakakatakot. Pero tol, hindi tayo maaaring magpadala sa takot. Kung gusto niya ng patayan, yun ang ibibigay natin sa kanya. Dapat tapusin na natin siya bago siya tumapos sa atin. Oo, Martin. Siguro ikaw ang pumatay sa Tio Rogelio ko, no? Kung ikaw ang pumatay sa kanya, magbabayad ka! Hindi pa halos tapos magsalita si Delio ay biglang sumugod na sa kanya ang aswang. Pero maagap ang kaibigan ko at agad ditong pinaputukan. Uubusin ko sa iyo ang bala ng baril ko! Kaya lamang, tila hindi tinatablan ng bala ang halimaw na nakaengkwentro namin. Tumatalbog lamang sa kanya ang bala ng baril. Marahil dahil sa kakaibang kapal ng kanyang balat. Ako naman, ang sunod-sunod na nagpaputok ng aking baril at ganun din na nangyari. Tumatalbog lamang ang bala sa katawan nito. Wala kaming pagpipilian kundi ang umurong na lamang. Subalit sa bawat takbang namin papaurong, humahakbang naman ito papalapit sa amin ni Delio. Martin, ano gagawin natin? Hindi pala natin siya kaya. Yari tayo dito. Hindi ko rin alam, tol. Paano tayo nito? Ayoko mamatay sa kamay ng halimaw na yan. Ayoko rin, tol. Pero paano tayo? Naramdaman kong tila ibig ko mawala ng medalyon na aking suot na nasa loob ng aking t-shirt. Patuloy ito sa pagliliwanag, kaya bumabakas sa suot kong dikulor na damit. Dinukot ko yun at inilabas ng aking t-shirt. Lalong lumakas ang liwanag ng medalyon. Napaurong ang aswang. Hindi niya kaya ang liwanag na inilalabas ng suot kong kwintas. Tol, natakot siya sa liwanag ng suot mong medalyon. Subalit sa ginawang pag-urong ng aswang, ay may iba pang kakaibang uri ng aswang ang dumating. Hindi siya nasisilaw sa liwanag mula sa medalyong suot ko. Yare, tol. May backup pala ang aswang na to. Tama ka. May mga kasama pang ibang aswang. Mas maliliit ang mga 4 na aswang na dumating. Kaya sinubukan kong paputukan ito at ganun din ang ginawa ni Delio. Bumulagta ang 4 na aswang ng tamaan ng baril. Saka namin nalaman na baril pala ang maaaring pumatay dito. Tol, mas maihina ang aswang na backup niya. Pero hindi sila nasisilaw sa liwanag ng medalyon. Teka, nasaan na yung malaking aswang? Umalis na dahil natakot sa liwanag ng medalyon mo. Bumalik na kami sa bahay nang umalis na ang aswang na nakaengkwentro namin. Nakakalungkot nga lang na hindi pa namin ito napatay. Pero alam naming may iba pang pagkakataon. Nakadalawang balik na siya rito sa bahay Pero parang magkaibang aswang sila. May binabalik-balikan sila kung ganun. Baka gusto niyang biktimahin tayo. Trip tayong gawing pagkain. Ewan, kung yun nga ba talaga ang dahilan. Ibig mo ba sabihin, may ibang dahilan ng pagbabalik ng aswang dito? Pwedeng ganun, di ba? Hindi natin alam kung ano ba talaga ang pakay niya. Sa ngayon, hindi lang ang pagbabalik ng aswang ang problema natin, tol. Kundi problema din natin ngayon ay kung nasaan ang lola ni Vanessa. Kaya nga sabi ko sa'yo, babalik tayo sa gubat para hanapin doon si Nana Emilia. Hindi man naging maayos ang tulog namin ng gabing yon, ay gumising pa rin kami ng maaga kinabukasan. Naghanda na ako ng almusal at sabay na kaming kumain. Tapos na kaming mag-umagahan nang marinig namin ang pagtawag ni Vanessa. Ako na ang lumabas ng kubo para harapin ang dalaga. Nasa mukha ni Vanessa ang pag-aalala. Bago pa siya nagsalita ay nahulaan ko na kagad ang sasabihin niya. Tungkol yun sa kanyang lola na hindi pa umuwi. Nagkunwari akong nagulat samantalang inaasahan ko na yun. Habang kausap ko si Vanessa, ay lumabas na rin si Delio. Nalulungkot din kami sa sinabi mo, Vanessa. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Delio, Martin.
Saan ko ba pwedeng hanapin si Lola? Nahihiya nga kami sa iyo eh. Nagigilty kami dahil alam naming may kasalanan din kami. Kung di namin kinulit ang lola mo na samahan kami sa gubat ay hindi mangyayari yun sa kanya. Pero ang akala lang talaga namin ay may pinuntahan siya eh. Kung may pinuntahan si Lola, tsak na umuwi yung kagabi. Yun nga rin ang iniisip namin eh. Kaya ibig sabihin ay talagang nawawala siya. Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo akong hanapin si Lola Emilia. Huwag ka mag-alala, Vanessa. Kahit hindi mo yun sabihin sa amin ay talagang tutulungan ka namin. Maraming salamat sa inyo. Kailan natin siya hahanapin? Ngayon na rin, para hindi ka na mag-alala pa. Okay lang ba sa'yo, Vanessa? Oo naman. Hindi rin kasi ako mapalagay na hindi ko nakikita si Lola. Hindi rin ako nakatulog. Mula na magkaisip ako ay si Lola na ang kasama ko. Siya na ang nagpalaki sa akin mula na maghiwalay ang aking mga magulang at iwan ako kay Lola Emilia. Kaya hindi ko maaaring pabayaan si Lola. Kahit buhay ko, handa kong ibigay para sa kanya. Naramdaman ko ang kalungkutan at paghihirap ng kalooban ni Vanessa dahil sa kanyang mga sinabi. Nag-aalala na siya para sa kanyang minamahal na lola. Lalo kaming nakonsensya kaya dapat talagang makita na namin si Nana Emilia. Nagbalik kami sa gubat at kasama namin si Vanessa. Doon ay hahanapin namin ang kanyang lola. Walang katiyakan kung saan namin ito hahanapin, subalit dapat kaming magbaka sakali. Ang iniisip na lang namin ng kaibigan ko, sana ay may ibang nakakita kay Nana Emilia at tinulungan ito. Posible kasing may kung anong nangyari sa matanda, lalo na't may edad na ito. Sana nga ay ganun ang nangyari at buhay pa si Nana Emilia. Nang naroon na kami sa gubat at naglalakad kaming tatlo, nang mapahinto sa paglalakad si Vanessa na ipinagtaka namin. Bakit, Vanessa? Ba't napahinto ka? Sino titignan mo? Sinundan namin ng tingin ang tinatanaw ni Vanessa. Isang may edad na lalaki yon at papalapit sa aming kinaroroonan. Kilala mo ba siya, Vanessa? Oo, Martin. Siya si Kapitan Panopio. Kapitan sa baryo namin. Nang makalapit na sa amin ang lalaking sinasabi ni Vanessa na si Kapitan Panopio, ay nagbigay galang kami. Magandang araw po, Kapitan. Nagagalak po kami makilala kayo, Kapitan. Sino yung mga kasama mo, Vanessa? Ngayon ko lang yata sila nakita. Bakasyonista po sila galing Maynila. Dadalawin po sana si Mang Roelio. Kaya lang, hindi na po nila inabutan. Oo, may 1 taon nang patay si Roelio. Saan ba ang punta ninyo? Bakit nandito kayo sa gubat? Delikado para sa inyo ang lugar na ito. Hinahanap po namin si Lola Emilia. Nawawala po siya eh. Ano ka mo? Kailan pa? Kahapon lang po. Nagpunta rin po siya dito sa gubat kasama nila. Kaya lang, hindi na po nakabalik sa bahay si Lola. Kung kasama niyo ang lola ni Vanessa, paano siyang nawala? Naghiwalay po kasi kami ng lakad. Nagpaiwan po si Nana Emilia. Tapos, magkasama po kami ng kaibigan ko. Nang balikan po namin siya, biglang wala na po siya sa lugar na pinag-iwanan namin eh. Akala po namin ay nauna nang umuwi. Yung pala po hindi. Kaya nga po nagbalik po kami dito sa gubat para hanapin siya. Kapitan, baka po pwedeng tulungan niyo kami. Hindi ko po kakayanin kung tuluyang mawawala si Lola Emilia. Ang totoo po, Kapitan. Hindi lang po si Lola Emilia ang pakay namin, kundi nais din naming hanapin ang aswang. Ano ka mo? Aswang? Opo, Kapitan. Mangyari po kasi kagabi ay sumalakay na naman po ang aswang. Nakainkwentro po namin. Pasalamat nga po kami at hindi kami napahamak. Hindi namin siya napatay dahil tumakas siya eh. Alam namin na marami pa siyang magiging biktima. Baka nga ang aswang na rin na yun ang pumatay kay Tio Rogelio ko. Kaya dapat din siya mamatay para magkaroon ng katarungan ng sinapit ng tiyo ko. Pero ang sabi, kulto daw ang pumatay sa kanya dahil sa ginawa niyang pagsapi sa grupong yun. Alam niyo po ba,
kung nasaan na po ang mga kulto na yon. Gusto rin namin kausapin ang mga miyembro nila. Nabuwag na ang kulto na yon. Kaya nga ang lugar na kung saan dati silang nagtitipon ay napabayaan na. Kung ano man ang pakay nyo, mabuti pa siguro ay kalimutan nyo na lang. Pero gusto ko pong bigyan ng ustisya ang sinapit po ng Tiyo Rogelio ko. Hindi po kami natatakot, Kapitan. Dahil trabaho po namin ang lutasin ng isang krimen. Dahil ang totoo po, mga pulis Maynila po kami na nagbakasyonan dito. Ang nais namin bago matapos ang aming bakasyon dito ay magkaroon ng linaw ang tungkol sa totoong sinapit ng tiyuhin ng kaibigan ko. Dahil alam naming yun din na magpapatahimik sa kanyang kaluluwa. Bahala kayo kung yan ang gusto nyo at hindi kayo makikinig sa akin. Basta, sinabi ko na sa inyo ang gusto kong sabihin at nagmamalasakit lang ako para din sa inyong kaligtasan. Kaya sana wag nang matigas ang ulo nyo at wag nyo nang pakialaman ang bagay na tapos na. Wari hindi nagustuhan ni Kapitan Panopio ang ibig naming mangyari. Tila nainis pa siya dahil mapilit kami sa aming planong gawin. Hindi na rin niya pinansin at kinalimutan ang paghingi ng tulong ni Vanessa. Ramdam namin na tila yamot na umalis ang kapitan. May pagkasuplado pala si Kapitan. Nag-walk out ah. Ano nangyari doon? Parang mainit ang ulo ah. Oo nga eh. Bigla na lang umalis. Hindi na nabanggit kung tutulungan niya ba tayo sa paghahanap kay Lola Emilia. Hayaan mo na siya. Kung ayaw niya, bahala siya. Kami na lang ang bahala sa paghanap. Hindi kami titigil. At tanda kong tumulong sa inyo. Nagpatuloy kami sa paglalakad sa gubat. Puno ng pag-asa na makikita namin sa lugar na yon si Nana Emilia. Inabot na kami ng hapon na nagpaikot-ikot sa gubat. Kaya lang, nang magpasya na kaming umuwi at babalikan na lang kinabukasan, ay hindi na namin maipaliwanag ang nangyayari. Bakit ganun, Delio? Wala ka ba napapansin? Napapansin ano, Martin? Ako man, kanina pa nagtataka at kinakabahan. Vanessa, kasama mo kami. Kaya huwag kang kabahan. Pero, kanina pa tayo naglalakad para sana bumalik ng bahay natin. Kaya lamang, parang hindi na tayo makalabas itong gubat. Tama si Vanessa, tol. Yun nga pinagtatao ko kanina pa eh. Parang paikot-ikot lang tayo dito. Saka tignan mo yung puno na yan. Ilang ulit na tayong dumaan dyan eh. Tama ka, Martin. Napansin ko nga rin yun. Buong akala ko ay magkakamukha lang ang mga punong dinaraanan natin. Kaya baliwala sa akin kung dumaan tayo sa punong yan. Akala ko, magkakatulad lang. Pero yung pala, iisang puno lang yung kanina pa natin dinaraanan. Ano nangyayari sa atin? Namamatanda tayo. Pinaglalaroan tayo, kaya hindi natin matuntun ang tamang daan. Naloko na. Ngayon pa to nangyari, kung kailan nagsisimula ng dumilim. May paraan para hindi na tayo maligaw at masumpungan natin ang tamang daan. Kailangan baligtarin natin ang mga suot natin. Narinig ko na yan, tol. Baka sakaling epektibo. Sige na, baligtarin na natin ang suot nating damit. Babaliktarin ko rin ang damit ko. Doon na lang ako sa may makakapal na halaman magbabaligtad ng suot kong damit. Si Vanessa, dito lang kami ni Delio. Total eh, wala naman kaming kailangang itago sa isa't isa eh. Loko talaga, Martin. Kung ano sinasabi mo eh. Nakakaya tuloy kay Vanessa. Ikaw naman, masyado mong siniseryoso. Pinapangiti ko lang si Vanessa. Lumayo na sa amin si Vanessa para magkubli sa mga makakapal na halaman upang baligtarin ang suot na damit. Samantalang kami ni Delio ay hinubad na rin ang suot para baligtarin yon, sapagkat yun daw ang paraan para hindi kami maligaw. Pareho na naming nabaligtad ang aming suot na damit. Naghihintay na lang kami kay Vanessa na nagkukubli pa rin sa madamong lugar. At tagal naman ni Vanessa. Baka nahihirapang magbaligtad ng suot na damit. Kung puntahan ko na kaya para matulungan siya. Uy, wag kang ganyan. Nakakaya naman sa kanya. Hayang ka na naman eh. Di ka na mabiro eh. Habang nag-uusap kami ni Delio, ay narinig namin ang malakas na sigaw ni Vanessa.
Tila may kung ano itong nakita. Uy, ano nangyari doon? Halika tol, tignan natin. Baka kung ano na nangyari kay Vanessa. Nagmamadali kaming tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Vanessa. Ganun na lang din ang gulat at sindak namin dahil isang halimaw ang kasama ni Vanessa. Takot na takot ang dalaga at isiniksik ang katawan sa makapal na halaman. Martin, Delio! Tulungan niyo ako! Baka kung anong gawin sa akin ng aswang na to! Isang uri ng aswang ang nasa harap ni Vanessa. Nakakatakot ang anyo nito. May malalaki at matutulis na ngipin. Mahaba ang braso at binti at ang mukha niya ay gaya ng isang paniki. Kamukhang kamukha siya ng aswang na huling umatake sa amin ni Delio. Agad naming kinuha ang aming dalang baril at iniumang yun sa aswang. Sa halip na atakihin kami ng aswang, ay si Vanessa ang sinunggaban nito. Dinakma niya ang dalaga na lalong natakot kaya nawalan ng malay. Dahil bitbit ng aswang si Vanessa, kaya hindi namin siya magawang barilin. Delikadong paputokan namin yon dahil baka tamaan si Vanessa. Hindi naman pinakialaman ng aswang si Vanessa, kundi binitbit niya lang ito at ipinatong sa kanyang balikat. Tumakbo itong papalayo at wala kaming nagawa kundi sundan ito. Mabilis na tumakbo ang aswang at nakasunod lang kami ni Delio. Saan kaya niya dadalhin si Vanessa? Sundan na lang natin, Martin. Mukhang malayo ang kanyang pupunta na. Basta, hindi siya dapat mawala sa paningin natin. Tuloy-tuloy ang ginawa naming pagsunod sa aswang. Nag-aagaw na nun ang dilim at liwanag sa gubat na kinaroroonan namin. Hanggang sa nakita namin na huminto sa pagtakbo ang aswang. Nagkubli ito sa isang masukal na lugar. Nagtago rin kami upang linlangin ito. Nagpalinga-linga ang halimaw at nang wala na siyang makita dahil nakapagtago kami, ay ibinaba niya ang walang malay na si Vanessa. Mukhang sa lugar na yun, ang pugad ng aswang. Yun din ang nasa isip ko, Martin. May masamang plano siya kay Vanessa. Kaya niya dinala. Nag-aalala ko para kay Vanessa, tol. Dapat natin siyang iligtas kagad. Ngayon, ay dalawa na silang dapat nating tulungan. Kaya lang hindi pa natin alam kung nasaan si Nana Emilia. Unahin na natin tulungan si Vanessa dahil nasa panganib ang buhay niya sa aswang na yun. Nagkukubli kami, kaya buong akala ng halimaw ay naligaw niya na kaming dalawa. Nakatanaw kami sa kung anong planong gawin ng aswang kay Vanessa. Naghahanda kami para sugurin siya. Habang nakamasid kami, ay ganun na lang ang aming gulat nang magbago ng anyo ang aswang. Anak ng putya, tol! Yung aswang! Naging si Kapitan Panopio! Walang iya! Aswang pala ang kapitan na yun! Kaya pala ganun na lang kung magsalita. Gusto pa niya, wag na nating ituloy ang ating planong pagganap kay Nana Emilia. Yung pala, isa siyang aswang. May masama siyang gagawin kay Vanessa. Ramdam ko yun, Delio. Mukhang manyakis ang kapitan na yun. Hindi nga ako nagkamali sa aking hinala. Mula sa kinaroroonan namin, ay tanaw namin ang masamang pinaplano ni Kapitan Panopio. Nais niyang pagsamantalahan ang dalaga. Hindi natin dapat tayaan sa kanyang kamanyakan ang kapitan na yun. Susugurin ba natin? Kapag nagpakita tayo sa kanya, tsak na magbabago uli ng anyo yan at magiging aswang. Kailangan makalapit tayo sa kanya nang di niya namamalayan. Kaya gumapang tayo papalapit. O Delio, tara, lumapit na tayo sa kanya. Samantala, tila naglalaway naman si Kapitan Panopio. Natitig sa walang malay na si Vanessa. Nang aalisan na ng kapitan ng saplot ang dalaga, ay hindi kami makapaniwala sa sunod na nangyari. Dahil mula sa isang kubling lugar ay lumitaw si Nana Emilia at may hawak na kaputol na kahoy. Paulit-ulit niyang inihampas kay Kapitan Panopio ang hawak na kahoy. Hayop ka! Mamatay ka ng manyakis ka! Mamatay ka na!
Hindi tinigilan ni Nana Emilia ang paghataw kay Kapitan Panopio. Hinawakan ng kapitan ang kahoy at hinila yon. Nabitiwan yon ng matandang babae. Dahil hawak na ni Kapitan Panopio ang kaputol na kahoy, ay hinarap niya si Nana Emilia upang ihataw sa matanda ang tangan na kahoy. Subalit bago pa maipalo ni Kapitan kay Nana Emilia ang kahoy, ay umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Binaril ni Delio si Kapitan, subalit sa braso lang ito tinamaan, kaya nabitiwan niya ang hawak na kahoy. Saka kami tumakbong papalapit sa kanila upang iligtas din si Nana Emilia. Subalit biglang nagbago uli ng anyo si Kapitan Panopio. Minsan pa ay naging halimaw ito at handa niya kaming atakihin. Upang hindi naman makalapit sa amin ng aswang, ay pinaputukan namin ito ng pinaputukan. Yun nga lang, may hangganan ang bala ng aming baril. Wala na akong bala, Delio. Ako rin, Martin. Ubus na ang bala ko. Paano na tayo nito? Ang medalyon mo, yan na lang ang tanging pag-asa natin. Subalit nang ilalabas ko sa loob ng aking suot na t-shirt ang medalyon, ay nawawala yon. Wala sa leeg ko. Anak ng, nasan yun, tol? Wala sa leeg ko, ah. Ano? Hindi pwedeng mawala yun. Paano tayo? Saan napunta? Hindi ko rin alam eh. Baka napatid habang gumagapang kaninang papunta tayo kay Vanessa. Ano gagawin natin ngayon? Yari tayo nito. Kapwa na kami natataranta, lalo na't wala ang medalyon ko. Umaatungal na ang aswang na nakahanda na upang sunggaban kami. Samantala, sa kabilang lugar naman ay pilit na ginigising ni Nana Emilia ang wala pa ring malay na si Vanessa. Delio, tol. Humanda ka na. Bakit? Ano gagawin natin? Wala na tayong ibang paraan na dapat gawin, kundi ang tumakbo. Ano? Yun na lang ang paraan para makaalis tayo at mailigtas sa mga sarili natin. Paano si Nana Emilia at Vanessa? Hindi natin kakayanin. Wala ang medalyon ko. Kaya iligtas na lang muna natin ang ating mga sarili. Naghahanda na kami para tumakbo at takasan ng aswang nang makarinig kami ng malakas na atungal na may kasamang pag-angil. Ano yun? Hindi yun ang tunog ng aswang na si Kapitan, ah. May iba pang halimaw. Talagang minamalas tayo, Martin. Mula sa isang masukal na lugar ay lumitaw ang isa pang nakakatakot na nilalang. Isa rin itong uri ng aswang. Subalit ng pagmasdan ko yun ay pamilyar sa akin ang itsura nito. Delio, siya yung isa pang aswang na sumugod sa tinitira natin. Iba pala ang aswang na yun. Hindi nagustuhan ng aswang na si Kapitan Panopio ang pagdating ng isa pang nakakatakot na nilalang. Dahil pakiwari ng unang aswang ay magiging karibal niya ang dumating para agawan siya ng magiging pagkain. Kaya humanda ang aswang na si Kapitan Panopio para sunggaban kami, ngunit hinadlangan siya ng dumating na aswang. Dinaluhong ng bagong dating na aswang ang aswang na si Kapitan Panopio. Silang dalawa ang nagpambuno. Aswang laban sa aswang. Pangil sa pangil. Kuko sa kuko ang kanilang naging labanan. Nagpagulong-gulong ang dalawang halimaw. Matira ang matibay. Walang tigil ang kanilang pag-angil. Para bang mga aso na naglalaban. Sa halip na umalis kami at tumakas para lumayo at iligtas ang aming mga sarili, tila nawili kaming panoorin ang sagupaan ng dalawang aswang. Humiwa sa katawan nila ang matutulis na kuko. May dugong tumutulo sa bawat sagpang ng kanilang mga pangil. Handang magpatayan ang dalawang aswang. Hanggang sa isa sa kanila ang nanghina. Yun na yung aswang na si Kapitan Panopio. Sinamantala naman yun ng isa pang aswang para tuluyan na ito. Kaya hinawakan ito sa leeg hanggang sa tuluyang malagutan ng hininga. Nang matiyak na patay na ang aswang na si Kapitan Panopio, ay binitiwan niya ito. Napaurong kami nang makita namin na wala ng buhay ang aswang na si Kapitan. Matindi ang kabang nararamdaman namin ni Delio
dahil maaaring kami na ang isunod ng halimaw na yon. Lumapit siya sa amin habang sumisingot-singot. Tol, ito na yata ang magiging katapusan natin. Hindi pala tayo mamamatay sa police operation natin, kundi sa kamay ng aswang. Napapikit na lamang ang aking mata at ganun din si Delio. Inisip namin na yun na talaga ang aming magiging katapusan. Subalit walang anumang nangyari sa amin. Pagdilat namin ng aming mga mata ay nakita naming tumatakbo papalayo ang aswang. Hindi namin maintindihan kung bakit lumayo siya sa amin at walang anumang ginawa hanggang sa tuluyan na siyang maglaw sa kasukalan at kadiliman. Nang mawala ang aswang ay pinuntahan namin si Nana Emilia at Vanessa. Nagkaroon na ng malay ang dalaga. Anong nangyari? Ligtas na tayo, Apo. At salamat dahil nagkamalay ka na. Lola Emilia! Lola, ikaw nga! Oo, Apo. Ako nga ito. Salamat naman po at buhay kayo. Natagpuan po kayo ni na Martin. Hindi rin namin inaasahan na narito pala siya, dito sa lugar kung saan ka dinala ng halimaw na bumitbit sa'yo. Nakakagulat din ang mga pangyayari. Naging madali ang paghahanap natin sa lola mo dahil yung aswang na si Kapitan Panopio pala ang magtuturo kung nasan si Nana Emilia. Teka, ano po palang nangyari sa inyo, Lola Emilia? Bakit kayo biglang nawala? Dapat ay uuwi na ako at iiwan ko na kayo. Kaya lamang ay hindi ko makita ang daan. Paulit-ulit ako naglakad. Kung saan-saan na ako nakarating hanggang sa mahilo ako at nawala ng malay. Kaya dito na muna ako nagpalipas ng gabi sa gubat. Buti na lang at walang mabangis na hayop na nakialam sa akin. Salamat sa Diyos at walang masamang nangyari sa inyo, Lola. Yung tungkol kay Kapitan Panopio, hindi ko rin sukat akalain na isa pala siyang aswag. Pero wala na siya dahil pinatay siya ng isa pang aswag. Yun nga po nakapagtataka eh. Isa din pong aswang ang pumatay kay Kapitan Panopio. Kaya magpasalamat tayo sa aswang na yun. Kaya lamang ang nakapagtataka ay bakit hindi niya tayo pinakailaman? Hindi man lang tayo sinaktan. Kaya nga yun din ang pinagtataka ko. Naisip ko baka dahil dito sa medalyon ko. Kaya lang nawawala nga pala yun. Teka nga pala, kailangan kong makita yun. Hindi dapat mawala yun. Dahil tuluyang malalagay sa panganib ang buhay natin kapag nawala yun. Hanapin natin, tsak makikita natin yun. Lalo na't gabi ngayon, maaaring magliwanag yun. Hinanap namin ang nawawala kong medalyon. Binalikan namin ang lugar kung saan kami nagtago at gumapang. Ginalugad namin ang bawat lugar sa gubat na dinaanan namin. Hanggang sa may napansin ang kaibigan ko na si Delio. Tol! Tol! Ayun o! Tignan mo sa banda ron! Parang may kumikislap! Baka ang medalyon mo na yun, Tol! Tara, punta natin! Saan? Ayun o! Oo nga no. Yun na siguro ang medalyon ko. Tara, punta natin! Tara! Nagmamadali kaming pinuntahan ang kumikislap. Yun na nga ang nagwawala kong medalyon. Naputol ang tali nito kaya natanggal pala sa pagkakasabit sa leeg ko. Agad kong dinampot yun at pinagbuhol ang naputol na tali. Saka isinuot ko uli sa aking leeg. Nagpapatuloy pa rin ito sa pagkislap ng nakakasilaw na liwanag. Hindi nawawala ang pagliwanag ng medalyon ha. Ano kayang ibig sabihin nito? Ibig sabihin lang, Tol. Tulad na sabi mo dati, may nasasagap pa rin na masamang enerhiya dito sa gubat yan. Tama ka, Tol. Lalo na't may mga masasamang nilalang na naninirahan sa gubat na to. Dahil natagpuan na namin si Nana Emilia at ligtas na rin si Vanessa sa aswang na tumangay sa kanya. Kaya hindi na namin kailangan magtagal pa sa gubat na yon. Nagpasya na kaming lumabas doon. Kasama na namin ang maglola. Subalit, wala nang naging aberya sa paglalakad namin
dahil madali naming natuntun ang tamang daan hanggang sa ganap na kaming makalabas ng kagubatan. Mag-uumaga na nang makabalik kami ng aming bahay. Inihatid na muna namin ang maglola sa tirahan nila para matiyak ang kanilang kaligtasan. Hindi namin alam kung kailangan ba naming ipaalam sa mga taga-baryo ang tunay na pagkatao ng kanilang kapitan na isang aswang. Hindi pa namin yon napag-usapan ni Nana Emilia. Saka na lang siguro dahil nakakapagod ang mga nangyari sa amin. Ang kailangan namin ay pahinga. Pag-uusapan na lang namin ang tungkol sa lihim ng pagkatao ni Kapitan Panopio sa susunod na araw. Nang kapwa na kami makapagpahinga, ay nakipag-usap kami kay Nana Emilia upang hingin ang kanyang opinyon tungkol kay Kapitan Panopio. Naging usap-usapan na rin sa baryo ang pagkawala nito. Pero isa lang ang naging tugon ni Nana Emilia. Huwag na tayong makialam pa. Hayaan na lang natin sila sa paghahanap kay Kapitana. Hindi na po natin ipapaalam ang nangyari sa kanya. Hindi na, Martin. Baka mamaya ay mapasama pa tayo dyan. Isa pa, dapat lang naman ang sinapit ng walang hiyang kapitan na yon. Gusto pa talaga niyang halayin ang apo ko. Manyakis siya. Kaya parusa na rin sa kasamaan niya ang naging kapalaran niya. Tama ka, Delio. Siya ang pumili sa kanyang magiging kamatayan. Matagal na rin siyang kapitan, pero ni Medjan ay wala man lang nakahalata ng tunay niyang pagkatao. Isa pala siyang kampo ng kadiliman. Isa pala siyang aswang. Kaya pala, hindi rin napapatay ang aswang na gumagala dito sa baryo dahil siya mismo ang protektor sapagkat kauri niya ang mga halimaw na yon. Pero ngayong wala na si Kapitana, sana matahimik na ang baryo. Yan nga ang ikinakabahala ko, Martin. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa pagkawala ni Kapitan. Isang bagay yon na nakakabahala, lalo na't siya ang pinuno ng mga aswang dito. Mukhang may punto si Nana Emilia. Dahil ng sumunod na gabi ay ginambala kami ng mga kakaibang ingay mula sa labas ng bahay. Tila mga ungol yun, kaya ginising ko si Delio upang marinig din niya. Nang magising ang kaibigan ko, ay sumilip kami sa bintana. Nakita namin ang 10 kalalakian, nakaitim na damit at tila nanlilisik ang mga mata na animo ay mga bolang apoy sa dilim. Natatanglawan sila ng liwanag mula sa buwan. Bakit may mga tao sa labas ng bahay? Sino mga yan? Labasin natin para malaman natin. Lumabas kami, pero binitbit namin ang aming baril na puno ng bala. Tinanong namin ang mga ito. Subalit naramdaman ko na may kakaibang paggalaw ang suot kong medalyon. Hudyat yun ng kakaibang enerhiya na nasa paligid lang. Sino kayo? At anong kailangan niyo sa amin? Ipaghihiganti namin ang aming pinuno. Kayo ang dahilan ng kanyang kamatayan. Pinatay niyo ang pinuno namin si Kapitan Panopio. Kaya kamatayan din ang nararapat para sa inyo. Nababaliw ba kayo? Para sa kaalaman nyo, aswang ang pumatay kay Kapitan Panopio na isa ding masamang aswang. Wala akong pakialam. Kailangan niya ng katarungan at ibibigay namin yun sa kanya. Napaurong kami nang halos magkakasabay na nagbago ang anyo ng mga lalaki. Naging aswang ang mga ito. May mga kampon nga pala si Kapitan Panopio na nagtatago lamang sa baryo. Isa-isa naming pinaputukan ang mga aswang na ibig umatake sa amin para ipaghiganti ang kanilang pinuno. Sa bawat tama ng aming hawak na baril ay tila hindi nila yon iniinda. Nagpatuloy lang sila sa kanilang pag-atake. Nanghihina lang ang bawat tamaan ng baril. Subalit, nagagawa pa rin itong makalapit sa amin na handa kaming sakmalin. Ang medalyon, Martin!
Ilabas mo na! Agad kong inilabas yun at iniharap sa mga aswang. Naglabas ng malakas na liwanag ang medalyon. Nasilaw ang mga aswang, subalit nanatiling buhay pa rin ang mga ito. Maya-maya pa ay may narinig kaming malakas na atungal na may kasamang pag-angil. Dumating doon ang isang malaking aswang na nakaengkwentro ni Kapitan Panopio sa gubat. Nandito na naman siya, Delio. Tama ka. Siya ang kumakalaban sa mga lalaking naging aswang. Kitang-kita namin ang ginawa ng dumating na aswang. Isa-isa niyang sinunggaban ang mga naunang aswang na ibig pumatay sa amin para magiganti. Mas malakas ang aswang na kararating lang. Walang binatbat ang mga maliliit na aswang na dumaluhong sa amin hanggang sa isa-isang bumulagta ang mga ito. Iniligtas kami ng dumating na halimaw. Nang maubos ang mga aswang na kampon ni Kapitan Panopio ay lumapit sa amin ang dumating na halimaw na lumipol sa mga ito. Nakatingin sa amin na tila may ibig ipahiwatig ang mga tingin. Subalit wala itong ginagawang anuman. Bigla itong umatungal kaya pareho kaming nagulat at napaupo. Tinutukan namin ng baril, subalit tinabig nito ang hawak naming baril, kaya tumilapon yun. Napaurong kami ni Delio habang lumalapit ito sa amin. Iniumang ng aswang ang kanyang kamay na tila ibig abutin si Delio. Natakot ako para sa kaibigan ko. Wala na ang baril na maaari kong gamitin, kaya pumasok sa isip ko ay ang suot kong medalyon. Agad kong inalis yun sa aking leg at ang plano ko ay isuot yun sa aswang. Subalit sa laki ng ulo ng aswang ay hindi ko kagad yun maisusuot, kaya nagawa ko itong isabit sa isang sungay ng aswang. Nagliwanag ang medalyon habang nakasabit sa sungay ng halimaw. Nagwawala ito na tila nahihirapan at pilit inaabot ang medalyon, subalit hindi niya mahawakan. Dahil hindi nito makita sa pagkakasabit sa kanyang sungay. Nagpatuloy sa pagliwanag ang medalyon hanggang ang liwanag nito ay naging maputing usok. Ang usok ay bumalot sa kabuuan ng aswang. Tumigil sa pagwawala ang halimaw at bumagsak at nawalan ng malay. Hanggang sa unti-unting nawala ang puting usok at ganap na itong maglaho. At biglang tumambad sa aming harapan ang isang matandang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Delio dahil pamilyar ito sa kanya. Nagbago na ang anyo ng aswang. Si Tio Rogelio. Siya ang aswang na nagligtas sa atin, tol. Ano? Siya ang tiyong mo? Oo, Martin. Hindi namatay si Tio Rogelio. Ayan siya. Nilapitan ni Delio ang kanyang tiyuin. Unti-unti ay nagkaroon ito ng malay. Nakatitig sa kanya at kinikilala siya nito. Delio. Pamangkin ko. Opo, Chong. Ako nga po ito. Salamat. Maraming salamat sa iyo. Ikaw pala ang magiging susi para makabalik ako sa dati kong anyo. Salamat at nagpunta ka rito. Sa aking probinsya. Salamat, Chong. At buhay kayo. Pagkatapos ng mga pangyayaring yun, ay ikinuwento sa amin ni Mang Rogelio ang tunay na nangyari. Ang kulto na kanyang sinalihan ang dahilan ng kanyang pagiging aswang. Ginawa siyang aswang ng mga ito nang kontrahin niya ang mga patakaran at hindi sundin ang nais ipagawa. Nang mabuwag ito at tuluyan ng umalis sa gubat, ay naiwan siya bilang isang aswang. Subalit hindi gaya ng aswang na kumakain ng tao, kundi mga prutas lamang sa gubat ang kanyang kinakain. Kaya naging kakaibang aswang siya. Ang tunay na masama ay ang grupo ni na Kapitan Panopio na hinahadlangan niya. Hindi naman siya nabigo na lipulin at patayin ang mga kauri ni Kapitan Panopio. Natapos na ang kasamaan ng mga aswang na grupo ni Kapitan at ngayon ay nagbalik na sa dati si Mang Rogelio at dahil yun
sa aking medalyon na bigay pa ng aking lolo na isang antingero. Sa huling araw ng pananatili namin sa probinsya ng Tio Rogelio ni Delio ay natapos ang lahat ng problema at muling nagkita ang magtsuhin. Tunay na kakaiba at hindi pangkaraniwan ang naging pagbabakasyon namin ng kaibigan ko. Isang karanasan na hindi na namin malilimutan na lalong nagpatibay ng aming pagkakaibigan. Pabalik na kami ng Maynila sakay ng barko pero hindi pa rin kami makapaniwala sa mga nangyari sa amin. Ang hangaring gumawa ng mabuti at makatulong sa kapwa ay laging may magandang ibinubunga. Hindi man natin ito inaasahan, subalit ito'y darating sa ating buhay sa tamang panahon at pagkakataon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana may natutunan po kayo na magandang aral. Sa huli, ang tunay na kabayanihan ng ating mga magigiting na pulis ay hindi nasusukat sa medalya, papuri o anumang gantimpala, kundi sa kanilang araw-araw na pagharap sa panganib, alang-alang sa kapayapaan ng nakararami. Sa bawat sigaw ng saklolo, sa bawat panganib na kanilang hinaharap, at sa bawat gabing sila'y napupuyat upang bantayan ang ating mga pamayanan, malinaw na ang kanilang serbisyo ay higit pa sa trabaho. Ito ay isang panata, isang misyong iniaalay para sa kapakanan ng bayan. Sa kabila ng bahid at pagkukulang ng iilan, nananatiling nangingibabaw pa rin ang kabutihan, katapatan at sakripisyo ng mas nakararaming alagad ng batas na buong pusong tumutupad sa kanilang sinumpaang tungkulin. Tulad na lamang ni Delio at Martin, pinatunayan nila na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa tapang sa laban, kundi sa lalim ng kanilang paninindigan, sa tibay ng kanilang samahan at sa kanilang malasakit sa kapwa sa gitna ng anumang pagsubok. Maging ito man ay karaniwang panganib o mga hamong tila lampas na sa pangkaraniwan. Sa kanilang kwento, nasilayan natin ang katotohanan na ang pagiging alagad ng batas ay hindi lamang tungkol sa pagsugpo sa kasamaan, kundi sa patuloy na paninindigan para sa tama. Kahit pa ang kapalit nito ay ang kanilang sariling kaligtasan. Sinasabi nga sa Roma 13:4, sapagkat siya ay lingkod ng Diyos para sa iyong ikabubuti. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, matakot ka, sapagkat hindi niya dinadala ang tabak ng walang dahilan. Siya ay lingkod ng Diyos, tagapaghiganti upang magdala ng parusa sa gumagawa ng masama. Kaya naman, sa dulo ng lahat, patuloy nating kilalanin, igalang at suportahan ang ating mga pulis, sapagkat sa bawat tahimik na umaga at gabing ating nararanasan, may mga pusong handang magsakripisyo, may mga pamilyang handang maghintay, at may mga buhay na nakataya para lamang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng ating lipunan. Huwag sana nating hayaang matabunan ng ilang pagkukulang ang kabutiang hatid ng nakararami. Bagkus ay magsilbi itong paalala na ang tiwala at paggalang ay dapat ibigay sa mga tunay na karapat-dapat. At pinakahuli sa lahat, sumasaludo ko sa mga pulis na aking kaibigan at kakilala at sa lahat ng pulis sa buong mundo na handang ibuwis ang kanilang buhay at tumutupad ng tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Shout-out nga po pala sa mga kaibigan ko at mga kumparing pulis na sina Mama Sting, Sir Kokoy, Paring Nuno
Paring Marco at Richard, mga kaibigan kong pulis. Saludo ako sa inyo mga tol. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo at naway patuloy kayong gabayan at ingatan sa bawat takbang ninyo sa inyong paglilingkod. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel. At sana po, huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell at pakishare na rin po ang aking mga kwento para sa mas marami pang makapigilininga na mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.